Mga ulila ng bahay ng San Vicente, urban legend ng lumang ampunan. Sa isang panahon ng dilim at takot, may isang bahay na nagtatago ng lihim, isang alamat na matagal nang nakabaon sa mga alaala ng mga tao. Sa Tayabas, Quezon, may isang lumang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Ang tawag dito, Bahay San Vicente. Noon pa mang panahon ng pananakop ng Hapon, itinatag ito bilang ampunan para sa mga batang ulila ng digmaan. Ngunit higit sa pagiging bahay-ampunan, isa itong tahanan ng isang madilim na lihim. Isang alamat na sa tuwing maririnig ng matatanda, ay binubulong nila, huwag kang titingin sa bintana ng Bahay San Vicente, baka makita mo ang bantay. Taong 1943. Sa kasagsagan ng pananakop ng mga Hapon, dumating sa Tayabas ang isang dalagang nurse mula Maynila. Ang kanyang pangalan, Consuelo de Vera. 26 na taong gulang, mahinhin, tahimik, at may pusong mapagkalinga sa mga ulila. Sa paglapit niya sa Bahay San Vicente, sinalubong siya ni Sister Marcela, isang madre na nangangasiwa sa ampunan, at ni Ginang Remedios, matandang tagapagluto ng bahay. Mahigpit ngunit mapagkalinga si Sister Marcela, samantalang si Ginang Remedios ay tahimik ngunit laging nakamasid. Sa loob ng ampunan, 16 na bata ang inaalagaan. Ngunit isang bata ang tumatak sa isipan ni Consuelo. Si Andres, 9 na taong gulang, matalas ang mata, ngunit halos hindi umiimik. Palagi niyang inuulit sa mahinang bulong, darating na siya, darating na siya. Unang gabi pa lamang ni Consuelo, naramdaman na niyang may kakaiba sa bahay. Sa oras na patay na ang mga ilaw, biglang lumalamig ang hangin. Naririnig niya ang marahang pagkatok sa pader at parang may naglalakad sa kisame. Sa mga dingding, may mga gasgas at guhit ng kuko, parang may mga batang pilit na lumalabas. Isang gabi, nadatnan niya si Andres na nakatayo sa bintana. Nang tanungin niya ito, sabi ni Andres, halos pabulong, "Ate, huwag mong papasukin si Sister Elena, nagbabalik siya sa gabi." Nangiti si Consuelo, inisip na gawa-gawa lamang ito ng bata. Ngunit kinabukasan, 3 bata ang nawala. Wala ni isang palatandaan kung paano sila nawala, parang naglaho lamang. Habang naglilinis sa imbakan, natagpuan ni Consuelo ang lumang talaan ng mga ulila noong 1939. Doon, nakita niya ang larawan ng dating nurse, Sister Elena Aguinaldo. Maganda at mahinhin ang mukha nito. Ngunit sa likod ng larawan, may sulat kamay, Sister Elena, iniimbestigahan sa pagkawala ng 7 ulila, 1940. Nagtungo si Consuelo kay Ginang Remedios. Sa umpisa, ayaw magsalita ng matanda, ngunit kalaunan, sa nanginginig na boses, sinabi niya ang matagal nang tinatago. Noong bago pa lamang ang ampunan, si Sister Elena ang tagapangalaga. Mabait at mahal ang mga bata. Ngunit nang dumating ang gyera at nagkulang ang pagkain, nag-iba ang kanyang pag-isip. Sabi niya, kailangan niyang iligtas ang mga bata mula sa paghihirap. Isa-isa niyang inaako ang kaligtasan ng mga bata. Sinasabi niyang tanging siya lang ang makakapagtanggol sa kanila mula sa mga paghihirap ng digmaan. Ang mga batang ito ay isa-isa nawawala sa gabi. Kalaunan, isang umaga, si Sister Elena ay nawala, katulad ng mga bata, hindi na mahanap. Sa ikalawang gabi, nagising si Consuelo sa maririnig niyang mga alinggaw-ngaw ng mga bata, nag-uusap sila sa isang sulok ng bahay. Nang bumaba siya, naramdaman niyang isang malamig na hangin ang humaplos sa kanyang pisngi. Nakita niya sa madilim na pasilyo ang imahe ng isang nurse, puti ang suot, ngunit may kakaibang aura. Walang mukha, may mga itim na butas na tila nagmamasid sa kanya. Sa likod ng imahe, naramdaman niyang parang may nakatayo sa kanyang likuran. May mga mata na nagmamasid. Tumakbo si Consuelo patungo sa kwarto ni Andres upang tatakas sila mula sa mga misteryo na nagaganap sa bahay ampunan na yon. Ngunit pagbukas niya ng pinto sa kwarto ni Andres, si Sister Marcela ang nandoon. Sa malamig na tinig, sinabi nito, "Hindi mo ba alam, Consuelo? Ako ang kapatid ni Sister Elena. Ako ang nagbalik sa kanya dito para ituloy ang kanyang misyon." Biglang nagdilim ang buong gusali. Sa huling saglit, nakita ni Consuelo ang mga mata ng mga batang hindi kayang magpatawad, mga kaluluwang hindi matutulog. Tumabo si Consuelo palayo pero nahulog siya sa hagdan at nawalan ng malay. Pagmulat niya, nasa lumang silid siya. Pinalibutan siya ni na Sister Marcela at Ginang Remedios. Ngunit ngayon, nag-iba na ang anyo ni Remedios. Tumanda ng husto ang mukha, parang nabubulok, at itim ang mga mata.
Alam mo na ba kung sino ka talaga, Consuelo, bulong ni Marcela. Ibinigay nila sa kanya ang talaan ng mga ulila. Sa listahan, nakita niya ang pangalan niya, Consuelo de Vera, ulila, edad siyam, namatay 1939. Mabagal ang lahat. Madilim. Tahimik. Dahan-dahan parang nagbalik ang masakit na katotohanan. Masakit na alaala ni Consuelo. Nakaupo siya sa lumang silid pero wala na ang sugat niya. Tila walang nangyari. Sa paligid, nakita niya sina Sister Marcela, Ginang Remedios, Andres, at lahat ng bata. Nakangiti. Tahimik. Payapa ang mga mukha. Biglang tumingin si Andres sa kanya, ngumiti at mahina ang sabi. Ate Consuelo, matagal ka na naming hinihintay. Wala nang takot. Wala nang sakit. Dito ligtas na tayo. Sa sandaling iyon, unti-unting bumukas ang lumang bintana. Lumipad ang mga lumang papel. At sa salamin ng pader, nakita ni Consuelo ang sarili niya. Siya ay namumuti sa putla, malamig ang balat, at wala ng anino. Matagal na pala siyang patay. Hindi lang siya. Lahat sila. Lahat ng ulila. Lahat ng tagapangalaga. Matagal na silang naiwan sa bahay San Vicente, isang lugar na hindi makatawid, nakatali sa nakaraan. Narinig niyang muli ang bulong ni Sister Marcela. Ikaw ang bagong tagapagbantay, Consuelo. Dahil dito walang umaalis. Kung sakaling mapadaan ka sa Tayabas, huwag kang titingin sa bintana ng bahay San Vicente. Dahil baka makita ka ng mga bantay. At baka maiwan ka rin.